Now here to discuss the reopening of PUV consolidation is LTFRB spokesperson, Attorney Ariel Inton Jr. Sir, welcome to News and Views. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Yes, hingi lang po kami ng update, mga reasons po natin o dahilan bakit po natin after several deadlines po we decided po to reopen the PUV consolidation applications. Apo, yung Department Order 2025-009, Guidelines on Reopening of Application for Consolidation. Ito po ay produkto po ng na-create po na committee ng butihing sekretary natin, Secretary Vince Dizon, matapos na magkaroon po siya ng dialogue dun sa mga nagtigil pasada before the Holy Week. So sabi niya, sige, maglalabas tayo ng bagong polisiya dyan. So this is the policy that is the product of the committee, reopening applications for consolidation. But this reopening of applications ay is not without exception. Kailangan makita natin what is the scope and coverage of the department order. Very important po ito. And if I could read the provision. Go ahead. This department order covers the PUJ and UV Express, so pati UV Express po, operators with previous provisional authority who failed to consolidate. So meron na silang dating PA pero hindi sila nakapag-consolidate. So that's one element. Okay. Second, the units should be duly confirmed with LTFRB and registered with the LTO for the year 2023 or 2024. So ibig sabihin, if your unit was not confirmed during on those 2 years, 2023 and 2024, either or hindi nakapag-rehistro, hindi po uobra dito sa department order. It went ilabas po nila yon sa coverage kasi kailangan may confirmation ng 2023 at 2024. So that's one. The second one is PUJ and UV Express with pending motion to accept consolidation, application for consolidation, and again, duly confirmed by the LTO units nila, let's say the LTO year 23-24 or 2024. So anong ibig sabihin po nun? Yung mga may nag-file na pero hindi pa po sumusulong, kasama po at covered din po, makakapag-file sila for consolidation. Okay. Pero yung mga sahanay po, let's say example nila Marval Buena and others po na umpisa pa lang never talaga sila nag-consolidate, will they be allowed to kasi at the moment colorum sila kahit provisional authority? Okay. So, yung pong mga kanina nga po banggit natin na ito nga po produkto nun na committee kung saan pagkatapos po ng tigil pasada ay nagkaroon po ng magkaroon ng pagkakataon na makabiyahe yung kanilang mga unit. So, papaloob ba yung kanilang mga unit dun sa dalawang nasabi natin? So, yun, isang kailangan matukoy yun. And the most important thing is, talaga bang magpa-file sila ng application for consolidation? So far ngayon, wala pa. Willing ba talaga sila mag-file? Kasi yung mga lumabas na statement nila after the DO came out was ito yung ina-expect nila na polisiyan lalabas. So are they really willing to embrace the modernization policy of the government sa public transport? So yun po ang isa pong tanong na sila lang po mga sasagot niyan. Pero ito po ay dahil nga dun sa
nagkaroon ng dialogue sila with the secretary. That's right, that's right. I'd like to ask them po kasi, ngayon, what happens po, pag after this extension, patuloy pa rin silang umaayaw sa consolidation. So, masasabi po natin po, that's it na? Dito po sa department order, wala nga pong deadline. Tungkol sa kanila no? Walang tungkol wala sa pang kanila. deadline kung hanggang kailan tatanggap di ba? Yes. Wala pa nga So, pero hindi magiging annually to kasi ang papalag naman yung mga nakapag-consolidate na. That's right. Mga natapos na. So, meron dito sa department order na provision na yung implementing guidelines will be drafted by the LTFRB or the Office of Transport Cooperatives, ang LTO in coordination with the DOTR. They will formulate and issue separate guidelines para dito. So, baka doon malaman natin kung hanggang kailan. So, sa tanong na ano mangyayari sa kanila, talagang hindi po makakatakbo. Okay. Alright, last question po, Attorney. What other changes are we expecting under the leadership of DOTR Secretary Vince Dizon, especially doon po sa issue po dito sa PUV Modernization Program, more likely dun sa mga loans, sa presyo ng jeepney na dapat ipapalit, o yung mga vehicle na dapat ipapalit dito sa Modernization Program? Ang ating po kasing secretary, bago na secretary, very proactive siya. Proactive siya, hands-on ang kanyang approach. Maaaring tingnan niya nga itong kasi kung doon po sa data, kung bakit 43% pa lang yung natatapos, meron pong mga naging hitches nga yan doon sa financial aspect ng programa. So, I think the secretary will look into this, saka yung mga road rationalization. Right. So, titingnan po ito. But as of now, meron ng lumabas na framework ng reopening ng application for consolidation. Ito nga ang department order na to. So, those who were not able to consolidate, na gustong mag-consolidate, they want to embrace the program, ito yung kanilang pagkakataon. Doon naman sa talagang ayaw, wala na ho tayong magagawa doon. Talagang ayaw po, di ba? Hindi naman po pwedeng gumawa ng polisiya na ito yung policy sa mga nag-consolidate, ito yung policy sa mga ayaw mag-consolidate. Hindi naman pwede yun. Di ba? If you don't like the policy, you still have to follow it kasi unless you go to court and challenge the constitutionality of that policy. So, we will see ano po yung magiging action ng mga ayaw, kung talagang ayaw nila itong department order. Pero ito po ay para dun sa mga nais at dun po na covered, may coverage po tayong binanggit kanina, na nakapaloob po sila dito, ay ito na po yung kanilang pagkakataon na makapag-consolidate. Alright. Alright, thank you very much for your time. That was LTFRB spokesperson, Attorney Ariel Inton Jr.